Nananatiling ikalimang pinakamalaking ekonomiya sa Pilipinas ang Davao Region. Ito matapos mapanatili ang trilyon-peso economy sa loob ng 3 taon, mula 2022 hanggang 2025, ayon sa 2025 Economic Performance of Davao Region Report ng Philippine Statistics Authority 11 sa Davao City. Nasa 5.1% ang naging paglago ng ekonomiya ng Davao Region nitong 2025 na umabot sa 1.14 trilyon pesos mula sa 1.8 trillion pesos noong 2024. Dahil dyan, ang ekonomiya ng Davao Region ang nananatiling pinakamalaki sa Mindanao na kumakatawan sa 4.9% ng National Gross Domestic Product ng Pilipinas. Nanguna ang service sector na may pinakamalaking ambag sa ekonomiya ng rehiyon na umaabot sa 62.1% o katumbas ng 7.7 billion pesos. Nakapag-ambag ang industry sector ng 24.7% o 281.1 billion pesos, habang ang agriculture, forestry and fishing ay nakapag-ambag ng 13.2% sa ekonomiya ng rehiyon o umaabot sa 149.68 billion pesos. So yes sir, we are fourth among the fastest growing economy in the region, but we sustain it from previous year. So meaning, we sustained it from previous year. So hindi tayo nahulog, hindi tayo tumaas. Sustain tayo, sir. And we sustained also that we are among of the trillionaire club. Samantala, ang top 3 industries na may pinakamalaki na paglago ay ang public administration and defense, compulsory social security na may 13.4%, sinundan ng human health and social work activities na may 9.8%, at 8.2% naman ang transport and storage. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development 11, bagamat napanatili ng Davao Region ang trilyon-peso economy sa loob ng 3 taon, mas mataas ang paglago ng ekonomiya noong 2024 na umaabot sa 6.3 kumpara sa 5.1 noong 2025, kung saan ang industry sector ang pinakaapektado dahil bumaba ito ng 2.7%. Samantala, walang paglago ang mining industry dahil sa pansamantalang suspensyon ng mga mining area tulad sa Davao de Oro. Mabagal din ang paglago ng construction and manufacturing industry. Posibleng nakaapekto rin dito ang underspending sa mga government infrastructure programs dahil sa mas mahigpit na transparency at accountability. So there were processes. I think DPWH is here, but I think some processes of the DPWH were being reviewed. No? We're being reviewed to ensure na yung prices of infrastructure projects are within standard. So there were medyo parang may suspension muna ng construction industry from the government side. Dagdag pa, posibleng magpatuloy ang pagbagal ng ekonomiya ng rehiyon ngayong 2026 kung walang maisasagawang mga strategic response para harapin ang hamon sa ekonomiya. Kabilang dito ang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dahil dito, tumataas din ang presyo ng mga basic commodities sa bansa. Kaugnay nito, tiniyak ng mga ahensya ng pamahalaan sa rehiyon na patuloy silang magtutulungan upang mapanatili ang trilyon-peso economy, hindi lamang ngayong 2026, kundi pati sa mga susunod pang taon. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.